Hello! Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Mga kamunting tinig, pag-usapan natin ang pagbitag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa mga korap na opisyal ng gobyerno, hindi lamang po sa kanyang administration, kundi siyempre sa previous administration. Ang ginawa ng ating mahal na Pangulo is a landmark legacy na dahil po siya lamang ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na isiniwalat, ang katiwalian, na sa kanyang pamumuno at damay ang previous administration. Hindi lamang ang mga Duterte, kundi yung iba pang mga rehimen. Ang ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay nagbukas ng oportunidad para malaman ng taong bayan ang katiwalian na ginagawa ng mga gahaman na mga Pilipino. Katulad lamang po ng mga kontraktor na yon na sangkot sa mga ghost projects at palpak na mga flood control na mga proyekto. Ang tanong po, paano sila nakakuha ng proyekto sa gobyerno? Dahil sila po ay may mga kasabwat. So ngayon, nung sa State of the Nation Address ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang nagpapasalamat tayo, sapagkat, kumbaga sa Ilonggo pa, bonggit urot. So, ibig sabihin, walang kinikilingan na mga investigation. Pag hindi inayos ng Blue Ribbon Committee ang kanilang pag-iimbestiga, malalaman ng taong bayan kung ang Marcos administration lang o ang Pangulo ang kanilang target sa investigation o di kaya'y ang mga kaalyado ng Pangulo at mga opisyal na tumatangkilik sa Duterte administration. Kaya ako yung vlogger na kapakanan po ng Pangulo ang iniisip. So, kung ano man ang kahinatnan ng investigation ng Blue Ribbon Committee, ng House at ng Executive Department para mapanagot itong mga bastos, itong mga walang hiya, Kaya nga sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Bago po maglabas ng committee report ang iba't ibang mga committee, both lower and upper, alam na po ng Pangulo yan. So, sabi ng iba, bakit hindi po sinimula ng Pangulong Bongbong Marcos yan? Noon pa dapat. Alam ninyo, hindi mo mahuhuli kapag first year of implementation pa lang. So, ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, talagang tinatarget na sila, pinag-aaralan. Kaya nga timely and relevant yung pagka-pronounce ng Pangulo na imbestigahan, pananagutin, at sinermonan na mahiya naman ang mga opisyal ng gobyerno, both sa Marcos administration and previous administration. Malalaman talaga yan. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Ang pronouncement po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos isumiti ang lahat ng mga infrastructure programs spearheaded by the Department of Public Works and Highways, including specifically the flood control program. So, walang exempted doon. Walang exempted kahit ikaw man ay kaalyado ng Pangulo o ikaw man ay mapagsamantala na hindi kaalyado ng Pangulo tapos partisan ka pa, hindi ka makakaligtas sa talino at galing ng presidente. Kunting panahon na lang. Diyan natin malalaman kasi may sangkot daw po na 3 senador na iniimbestigahan sapagkat tumanggap po ng pondo mula po sa mga kontraktor na nabanggit ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos panahon ng kanilang eleksyon. Tumanggap ng donation, campaign funds, mula po sa kontraktor na nakapasa sa qualification ng gobyerno. So, syempre, hindi po talaga maipagkaila na magkaroon po tayo ng tinatawag na doubt. But giving benefits of the doubt, they need to submit themselves pagdating po sa investigation. And ito pa, dapat ang Blue Ribbon Committee, huwag magbalat kayo. Kasi ang Blue Ribbon Committee, pinamunuan po ni Rodante Marcoleta na kilala po bilang kaalyado ng mga Duterte
kaalyado ni Sara Duterte. Kaya ang ginawa ng ating mahal na Pangulo na mag-submit ng mga documents, ng mga accomplished area infrastructure projects including the flood control sa loob ng 3 taon from 2022 up to the present, ay yan ay bitag. Gaya ng sinabi ko, bitag po yan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At malalaman dito kung hindi balat kayo ang mga nag-iimbestiga. So sir, paano po halimbawa lumabas sa investigation na kasangkot ang mga congressman o na kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos? So be it. Kasi alangan naman, kasi ang gusto ng Pangulo gawin ng mga congressman, okay, unang mga senador man, ang magserbisyo ng tama sa taong bayan. Hindi na magkaroon po ng mga lobby, magkaroon po ng mga errata, magkaroon po ng mga paglustay ng pondo ng taong bayan. First time in the history na isang Pangulo talagang bumababa talaga sa field para tingnan itong mga flood control program na ito. So tapos ang mga mayor nagkaroon din ng manifesto na dapat daw paimbestigahan, dapat daw sibakin ng ating mahal na Pangulo. Alam na po ng Pangulo ang kanyang gagawin. Tinitingnan lamang po ito kasi maingay ang mga kumukontra sa kanya, biglang nabulaga sa ganitong pronouncement. At ang ginawa ng ating mahal na Pangulo is a landmark moves for us Filipino to be treasured sapagkat kauna-unahan na pinaimbestigahan niya ang mga proyekto under his administration. Kasi hindi po pinakialaman ng Pangulong Bongbong Marcos yung 2021 and below. Pero damay po sa investigation yan. Kasi karamihan po sa mga nasira at karamihan po sa mga ghost projects na mga nakita ay yung panahon ng 2018, 2019, and even do nga si Vico Soto, nagsalita na po noon pa man. Pero, mga kamunting tinig, pati si Vico Soto ngayon, tinetreten na file ng cyber libel case. Kasi they wanted to silence the good mayor of Pasig for Mayor Vico Soto not to speak up, not to talk about the anomaly as far as the flood control projects of the government is concerned, na kung saan acquired by the winning bidder o na mga constructions company. Mantakin nyo, Santissima Trinidad, isang pamilya may may-ari ng Siyam na construction company nakakuha po ng proyekto sa Department of Public Works and Highways. Hindi lamang po under Marcos administration, pero under Duterte's administration. So, we need to support the president. Hindi po madali na ito na laban sa korupsyon, pero ang nakapagtataka, nagagalit ang mga Duterte diehard supporters kapag nababanggit ang mga kaalyado ng mga Duterte na nakakuha ng project mula sa Department of Public Works and Highways. And may mga senador, di umano ayon sa balita, 3 senador ngayon ang iniimbestigahan sa pagkakasangkot na pagtanggap ng donation funds sa kanilang kampanya. Okay, at ang iba dyan ay may relation pa sa kanilang mga pamilya. So, talagang this is an opportunity to the Filipino people to observe what is going on. And we need to applaud, we need to appreciate the effort of Pangulong Bongbong Marcos to fight corruption. Not only in the previous administration, but syempre sa kanyang administration. Alam naman ng ating mahal na Pangulo, Kaya nga sabi ko, this government is not perfect. Pero alam ng Pangulo kung saan siya papasok na hindi po makakaligtas. That's the reason why I really appreciate the statement of the President na they are planning to file sa economic sabotage and at the same time samut-saring mga kaso sa mga sangkot po ng mga contractors na kung saan po ay talagang gumawa ng proyekto, kompleto yung mga papers pero wala pong mga naipatayo na mga flood control projects. Ang flood control kasi hindi naman po infrastructure Minsan kasi meron pong mga flood control projects na for maintenance, at the same time for construction talaga, simula sa wala, gumawa ng mga infrastructure in line sa flood control projects ng ating gobyerno. So good, dahil napag-alaman natin sa expose ni Senator Panfilo Lacson
na tinawag na Mr. Expose na talagang may mga pondo na hindi po pinayagan ng Office of the President na ma-release. It is because of their investigation. So ang committee Blue Ribbon under leadership of Marcoleta, pag hindi nyo ayusin yung investigation ninyo, balat kayo sa tao. Dapat mapanagot ninyo kung sino ang dapat mapanagot. Dapat mag-recommend kayo after ng investigation, kasi sabi nyo nga, huwag patatagalin. Ganon din po sa House of Representatives sa Committee on Accounts. So tayo naman po ng mga pro-government, welcome po sa atin ang development na ito. Dahil ako po na vlogger, ang kapakanan po ng Pangulo ang iniisip ko at ng gobyerno. Kung may mga sangkot po na opisyal sa gobyerno under Marcos administration, sigurado po ako na hindi po ito tolerate ng ating mahal na Pangulo. Either mag-resign sila, either isibakin sila at pananagutin sila after the investigation. So yun lamang po ang masasabi ko sa inyo mga kamunting tinig. Oo, maraming salamat. Good job and kudos sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi madali ang laban na ito to prove, no, the anomaly, the corruption, the palpak. Oo, kasi kaganda-ganda po eh. Ganda-ganda po ng plano ng ating presidente pagkatapos isasabotage lang ng mga opisyal ng gobyerno under this administration and sa kabila po na administration. Hindi lamang Duterte administration ha, kundi simulat sa pulpa. Since immemorial, ito po ang problema na nakita natin na si Pangulong Bongbong Marcos lamang po ang na makakapag-survive at hindi po nangingimi na paimbestigahan. Wala po siyang iniisip whether kaalyado or hindi kaalyado. Ang importante ibigay ang tamang serbisyo sa mga Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino nagsasabi. Tayo pong lahat ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat sa pag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga pag-upload katulad nito or live stream sa ating Munting Tinig channel. Adios!